Pinoy Peso Loan Application Update ngayong 2026. Nag-apply ako ng loan sa kanila at na-overdue ako. Bago kayo mag-try sa kanila, panoorin nyo muna yung video na to hanggang dulo para aware kayo sa kung ano ba yung ma-experience nyo pagka malapit na yung bayaran at pagka nga na-overdue kayo, kagaya ko. Kaya ayun na, umpisahan na natin. So hi guys, welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung may bago kayong mga nakikitang loan application, comment down below para ma-review ko yan sa inyo bago kayo mag-try. So going back na nga, ito ay short video lang. Ayan, update lang dahil nga dito na overdue ako sa may Pinoy Peso. Yes, napasama to sa may no-reject loan application ko nga na compilation pero sinabi ko din doon kung ano yung negative at eto na nga yung isa doon. So dito nag-loan ako sa kanila ng 2,500 at eto 7 days lang. Yes, short term lang to. Kung may ina-expect kayo na pambayad 5 days pa lang, nasa sa inyo pa din kung itatry nyo to. Pero ako nga is never again sa Pinoy Peso talaga. Dahil dito nga sa 2,500, may kaltas siya na 1,000 pesos. Merong management fee na total nga na 1,000 pesos. Kaya ang na-receive ko na lang ay 1,500. 2,500 pa din yung babayaran ko. So walang madadagdag, pero malaki yung mababawas, 1,000 pesos. So nakalagay dito 88 pesos lang ang interest, kaya kayo wag na wag kayong magbabase dun sa pinapakitang interest lang na maliit dahil dito sila bumabawi sa service charges. Kagaya nga nito, yung total is 1,000 pesos. Kasama yung 88 pesos na interest. At nung kinompute ko na nga yung effective cost, ay umaabot ng 66.67% sa loob ng 7 days. Napakalaki, di ba? Kaya kayo mag-isip-isip kayo kung magta-try pa rin kayo dito. At kung i-convert naman natin to sa may monthly, so lumalabas na 285.7% per month ang equivalent niyan. So, nung na-overdue nga ako, ang binayaran ko or yung idinagdag is 50 pesos per day. So, ako na-overdue ako ng isang araw, pero eto na nga yung mga pinagte-text sa akin na grabe, kung mahina-hina yung loob mo, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo pagka nakita mo to. Kaya sa amount lang na 2,500, kung ano-ano na yung pagsasasabihin, grabe talaga yung mga nagtatrabaho na mga agents sa may mga ganitong klaseng loan application na sobra kung makapangharas. Nakakatulog sila na ganito yung ginagawa nila sa may mga borrowers. So sabi nga dito, trauma aabutin sa akin ng buong pamilya mo dahil sa pagtatago mo sa utang mo. Sisiguraduhin ko na mapapahiya itong pamilya mo sa buong social media platform, maging dito sa buong barangay mo, sisirain namin buhay mo. Ngayon, walang hiya ka daw, grabe, no? So, yan lang naman yung text sa akin ng isa sa mga agents at grabe. So, hindi ko yan replyan dahil yan yung isa sa mga ginagawa nila, yung talagang pipigain ka sa may takot talaga. Tatakutin ka ng tatakutin para mapagbayad ka. So, kung ako naman sa inyo, pagka ganitong na-overdue kayo, talagang hindi lang kayo nagkaroon ng pera doon sa may due date na yon. Kung ako sa inyo, wag na wag kayo magbabasa ng mga text messages. So, yan yung maipapayo ko sa inyo. For example, ngayon yung due date nyo, sa makalawa pa kayo magkakaroon ng pambayad. Kung ako sa inyo, harapin nyo kung magkano yung penalty na yan. Wag na wag kayong magbabasa ng mga text messages. At kung ako sa inyo, wag na kayong sumagot din ng tawag. Lalo na kung ganitong pangaharas lang din, yung mga mababasa nyo at yung mga maririnig nyo. So, ako mapapayo ko sa inyo, bayaran nyo kung kayang bayaran, lalo na para sa may peace of mind nyo, para wala nang sobrang daming tumatawag. Dahil dito sa may Pinoy Peso, sobrang daming missed calls, guys. So, ayan, puro caps lock pa nga ni sila. Sabi, tanghali na, nasa na yung bayad sa utang mo? Para maging aware kayong lahat. So, ito hindi paninira. Sinashare ko lang sa inyo kung ano yung na-experience ko dito sa may Pinoy Peso. Ayan, disclaimer guys, hindi ko kayo hinihikayat na mag-apply sa lahat ng mga loan application na nire-review ko. Yes, meron kayo 100% na decision. Sa inyo talaga manggagaling, basta lagi niyong basahin yung loan terms and agreements at lagi kayo manood ng mga ganitong klaseng OLA review at update once nga na ma-overdue yung mga borrowers. So, share ko din dito sa inyo yung iba ding na-experience ng mga nakapag-try na dito. At kayo na yung bahala mag-decide kung ano yung gagawin yung desisyon. Mangungutang pa ba kayo pag nangailangan kayo or wag na?
At isa pa, after 30 minutes, tatawagan na namin at padadalhan ng text lang ng nilagay mong details dito dahil irresponsable ka sa oras ng bayaran. Naka-ready na ang report sa account mo kasama itong picture at voice recordings at ID mo. Itong mga contact references mo, sinama mo pa sa utang mo. So dito, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, dahil pananakot lang, paano makukuha yung voice recordings natin samantalang hindi naman ako sumasagot ng mga tawag sa kanila. Kaya wag na wag kayong matatakot, wag kayong magpapaka-stress sa mga ganitong klaseng mga agents. Yes, ito yung consequence dahil kahit na alam natin ganito, yung loan app na to, tinry pa din natin dahil sobrang sa pangangailangan. Pero kung ako sa inyo, wag na kayong magbabasa ng mga ganitong text messages galing sa mga agents. Once na kayo ay ma-overdue, basta kaya nyo naman ding bayaran, at lalo na umagri din tayo sa may terms and conditions nila. So ito, awareness talaga guys. Dahil grabe itong Pinoy peso na to. At isa pa, wag mong hintayin kumilos kami para sa utang mo. Magbayad ka ngayon. Tingnan natin ang mangyayari. Wala kaming makita na bayad mo. Magugulat ka na lang. O diba? At may pagbabanta pa nga, sabi, maayos kang sinisingil. Maayos daw? Maayos ba yung ganyan sa inyo? Hindi ka nagbabayad ngayon. Pag pinost ang ID at pagmumukha mo sa lugar nyo at sa trabaho mo, magagalit ka. So, binibigyan kita ng 12 o'clock. Wala akong makita na bayad automatic. Mag-check ka ng barangay page at mga buy and sell page sa lugar mo. Nakapost ka na. At 500 katao mag-share nito. Auto-share yan. O, diba? So, grabing pambabanta to, ha, Pinoy peso. Grabe ka na talaga. So, chinek ko naman. Wala naman ako nakita. So, kayo, feel free to PM me sa may FB page ko pagka na-experience nyo yung mga ganitong klase. Pagka na-post kayo sa mga buy and sell sa FB page na yan, ginagawa ng mga agent, i-PM nyo sa akin at isend nyo sa akin para ma-expose nga natin, magawa natin ng video. Para maging aware nga din yung mga makakapag-try pa. So, para sa naman itong YouTube channel ko, no, kung hindi ko sa inyo i-share itong mga ganitong grabing experience ko sa may mga loan application na nire-review ko. So ako kahit na ganon yung nakita kong loan terms, inagree ko, inaccept ko, para maipakita ko nga sa inyo kung ano yung ma-experience nyo once na kayo ay ma-overdue. Yes, eto, walang hassle talaga sa may pag-a-apply. Konti lang yung sinasagutan. Isang ID lang, sobrang bilis. Approve agad. At masok agad sa GCash. Pero ang daming red flag, guys. And lastly, eto nga pala, tumingin-tingin ako sa ratings and reviews nila at eto yung nakita ko, i-share ko sa inyo. So, sabi nga ni SJ, I don't recommend this app. Harassment is very easy to them. So, humiram ako ng 3,000. Pagdating sa akin, 1,500 na lang. When due date came, they always calling you an entire time and all of your phone book. Please report this to SEC with complete details and photocopy of callings and cellphone numbers na nangyari sa inyo. So, wag kayong matakot sa ganito. 3,000 lang mananakot kayo. Don't try this app. High interest, hidden fees. So, yan yung isa sa talaga nakita ko na dapat ginagawa nyo na magandang review yan, ha? So, wag daw kayong matakot, wag tayong matakot dahil sa maliit na amount lang, grabe yung takot na ibibigay sa atin. So, kayo comment down below kung ano pa yung na-experience nyo dito. I-PM nyo sa akin yung mga na-overdue nyo din kung ano yung ginawa nila para magawan ko ng update dito sa YouTube channel ko at para maging aware nga din yung mga viewers natin. So that's it for today's video guys. Maging responsable tayo sa mga inuutangan natin para less sakit ng ulo. Mga ganitong klase, huwag nyo nang sinusubukan. Nakalimutan ko, thank you sa may mga nagkiklik, mga tumitingin ng mga affiliate product dito sa may YouTube ko. So eto nga pala yung ginagamit ko sa may pag-vlog. So, ayan, office chair, pwede rin gaming chair. Meron na dito ang headrest. Bada yung pinaka-armrest. So, nandyan yung link sa may baba. Check nyo lang. Bye! So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!